kalagitnaan ng holiday season, ikinasa ang EDSA rehabilitation. Minimal lang daw ang magiging epekto nito sa daloy ng trapiko ayon sa MMDA. Kamustahin naman natin ang sitwasyon dyan kay Ian Maghanoy live. Ian, kamusta naman dyan? Yes, Meiji, tama ka dyan. Kasabay nga ng Christmas Eve, 5 oras ang lilipas mula ngayon ay ang pag-arangkada naman ng EDSA Rehabilitation Program sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways. Dito nga sa EDSA Estrella ay may mga sinyalis na ng paghahanda ang DPWH para sa isasagawa na 24/7 na road reblocking at asphalt overlaying sa kabaan ng kalsada na to na inaasahan magtatapos ng hanggang January 5 ng hanggang susunod na taon. Alas 8 pa lang ng umaga ngayong bisperas ng Pasko ay nakalatag na ang mga orange traffic cones at mga modern heavy asphalt overlaying equipment mula sa Japan sa kabaan ng EDSA Estrella hanggang EDSA Roas Boulevard, Pasay City. Pinalawagan na rin sa 2 lane ang EDSA busway nito sa parteng southbound sa tulong ng mga inilatag na mga concrete barrier bilang divider ng mga papasaherong bus sa ibang mga sasakyan. Yan ay bilang paghahanda ng Department of Public Works and Highways para sa pag-arangkada ng EDSA Rehabilitation Program na siyang inaasahang magsisimula alas 11 hanggang alas 12 in punto mamayang gabi o 1 oras bago ang Noche Buena. 24 oras ang magiging road reblocking at asphalt overlaying operations na magtatagal na hanggang January 5 sa susunod na taon base sa naunang anunsyo ng DPWH, Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority. Tulad ng inaasahan ng MMDA, maluwag na maluwag ang EDSA kaninang umaga. Gayong karamihan sa mga residente at mga motorista mula Metro Manila ay pawang nakabiyahe at nakauwi na ng kanilang probinsya na upang doon i-celebrate ang Kapaskuhan. Dahilan para tuluyang itulak ang operasyon sa gitna ng holiday season kung saan magiging minimal umano ang traffic disruption ayon kay MMDA Chairman Roman Duartes. Pero pag-usapit ng alas 3 ng hapon, nagsimula na ang mga DPWH personnel na mag-apply ng rubberized sealant sa ilang parte ng EDSA busway. Kasabay ng patikim ng operasyon ay ang unti-unting pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga parteng inokupahan ng proyekto tulad ng dito sa EDSA Estrella ngayong oras at sa EDSA Roas Boulevard sa Pasay City. Sa gitna nito, ngayon din ang huling araw ng 12 Days of Libreng Sakay Christmas Program ng MRT Line 3 kung saan libre ang pamasahe ng mga pasaherong uniform personnel at veterans. Meiji, hanggang sa ngayon ay naghihintay pa rin ang EDSA ng full-blown EDSA Rehabilitation Program na dapat na isagawa ngayong Christmas Eve ng DPWH. Kaya kung makikita nyo dito sa aking likuran ay kalahati ng lane ng southbound lane ng EDSA Estrella ay madilim dahil yan nga yung pinaghahandaan na lane para isagawa nga yung EDSA Rehabilitation Program. At doon naman sa kabila, medyo maliwanag dahil dito dumadaan yung mga motorista na dumadaan nga dito sa EDSA. At Meiji, kung mapapansin ninyo, may mga ilan ding na mga naka-standby na nasasakyan dito sa madilim na parte ng EDSA dahil yan nga yung mga sasakyan na gagamitin na heavy equipment para doon sa EDSA Rehabilitation Program na sisimula na ang alas 12 ng gabi. Meiji? Maraming salamat, Ian Maghanoy, nag-uulat ng live mula EDSA.